Ikaw, ano, magkano yun sa'yo? Ha? Magkano naipon mo dyan? Kulang pa to sa bibiling kong sports car. Huwag ka naman lumati today. Bukas ka na lang, please. Balik mo na yan. Hindi ata kaya sports car yan. Ice cream Ice nga cream lang naman ako. yun sa'yo. Bukas ka na. Ako kaya yan, ice cream mo. Kasi mas ano naman, mas malakas naman yung kanta ko sa'yo ngayon eh. Taasan natin yung energy dito sa huling bahay. Alas na to, di ba? Okay, Todo mo ready? na, todo na natin. 1, 2, 3. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yes! Hello po! Namamas ko po! 1,000 pesos! Ganyo. Kamusta? Opo, lowest 1,000 po kami. Ganun ba? Hello po! Kamusta mga kapitbahay? Ayan mga kapitbahay! Ang guest natin today, kitang-kita nyo naman ang napakagandang Miss Nadia Montenegro! Grabe ngayon lang naka-experience ganito kagandang mga rolling Oo nga po eh. Kaya Tataw po kami. okay lang po, huwag nyo na po kami bigyan ng pamasko kahit tubig na lang po, medyo nairitan lang po. Alika, hindi lang tubig. Alika. Thank you po, thank you! Mga kapitbahay, espesyal ang bisita natin sa hapong ito. Una siyang nakilala bilang isang teenage star noong dekada 80. Sa ngayon, isa na rin siyang public servant at nananatiling hands-on mom sa kanyang 8 anak. Tuloy tayo sa bahay ni Miss Nadia Montenegro. Ayan, tuloy kayo. Paskong-pasko na sa bahay ng mga asistro. Ang ganda naman po ng Christmas tree. Thank you. Nako, kung mga 2 weeks ago, sabi namin, bagong tree. Bago lahat. Pero you make sure po na every Christmas. Lalo na ngayon may apo na ako. Oo nga. Wala na, natangay na ng baha. Gusto mo pang kunin? Ano ba? Sa pagkasabi po yung mga pangalan. Yes, si Anika, si Mark, yung aking son-in-law, lahat ng pangalan, pati ng mga aming mga yaya, daming mga driver. Kompleto! Galing! Kulang pa yan. Kulang namin dyan yung Grabe mga kapitbahay. Ang saya ng napakalaking pamilya. Ilan po ang anak? 8. 8! At isa lang po ang lalaki doon. Yeah. Ang apo, Isa pa lang. Amazon. Magbabago po ba ang Pasko this year? Kasi balita ko po meron kayong heart surgery recently. Yes, praise God. Nalusutan natin. Talagang ibang-iba. Ibang-iba, anak. Dahil alam mo, palabas pa lang ako ng ospital, sabi ko talaga, thank you Lord sa traffic. Thank you Lord sa lubak. Lahat naging grateful. Naging grateful na ako. And alam ko marami pa akong kailangan gawin. Kaya iba tong Pasko to. Personally po, Miss Nadia, anong paborito niyo pag Pasko? Hindi pwede mawala itong aming kalyos. Dami ko po yan. Dami ko po yan. Hindi ganun kalyo. Ano yung pagkain? I-dedate kita sa spa na. Kalyos, yung tuwalya. Nakakainis? Mahirap po kasi pinagdaanan mo sa buhay. Di ba Spanish po yun? Spanish yun, pero alam mo, akala nila napaka-intimidating ng dish na to dahil sabi nila mahal o kaya ang hirap gawin. Hindi. Mga kapitbahay, parang... So, ibig sabihin, kalyos po? Yung lulutuin natin, yun ang lulutuin natin. Hindi yung kalyos mo, ha? Oo, sa spa yun, sa spa. Baka yun yung favorite ng mga kapitbahay natin. Nakita ko po yung interview nyo na nireveal nyo recently yung biological father ni Sofia. I talked to my dad, but like, siguro, when I see comments na parang, bakit ganito yung apelido mo, ganito, ganyan. Ngayon ko lang sasagutin, because like, I'm very proud sa apelido na meron ako ngayon. Napatawad nyo na po ba si Mr. Baron? Ako ba siya? Nakiki-early Christmas pa rin tayo dito sa bahay ni Miss Nadia Montenegro. Siyempre, hindi siya makakaligtas sa ating ref raid. Ano kayang meron sa ref ni Miss Nadia? Ay, ang daming magnet dito! Yeah, yung mga travel. Grabe yung gilid, yung harap rep, yung gilid parang Christmas tree. Yung daming decoration. Diba? Alam mo saan galing to? Anak. Hindi. Itong name tag na to. Oo naman. Saan? Sige. Family Feud. Nag-isip ka pa. Tignan natin kung may jackpot dito sa loob. Naku po, Diyan tinago? Diyan tinago yung jackpot? Wow. Ang taas.
Hindi naaabot ng bata sa Ano taas. ba naman? Siyempre, pag umaalis ako, kailangan may mga nalutong ulam na para doon sa tatlong natitira. Yan, may sinigang, may meron ano tayong ba yan? leftovers. Yeah, oo. Init-init na lang, sandok-sandok. Oo, ganun pag Ano po malaking ito? pamilya. Binagoongan? I think that's caldereta. It's caldereta. Uy, mas sumasarap pa yan. Kahit may corn. Yes. May corn, Kuya Dudut. Hala, ang sarap. Ang sarap. Iba-iba, di ba? May mga paprutas din tayo. Ito, mga apple. I like your accent. Can you say it again? Apple. Ano po ang hindi pwedeng mawala sa ref ninyo? Ang hindi pwedeng mawala sa ref ko, siguro prutas, yung saging. Yung saging talaga. Basta magutom kasi ako saging, tsaka mushrooms. Adik kami lahat sa mushrooms. Panganay ko, pinaglihi ko talaga yan sa bibingka at puto bumbong. Oh, yung sarap! Very Christmas ang Ang feel! problema, nung panahon na yon, Pasko lang meron. Oo nga po. So, sakit ng ulo talaga ng asawa ko noon. Saan siya naghanap? Papagawa talaga siya from scratch. Ay, wow! Diba? Si Ina naman ang weird. Si Ina, pinanganak ko siya sa vanilla ice cream, pero itim siya lumabas. Morena siya lumabas. Opposites. Oo, That is diba? so So, ang weird, iba-iba. Ay, ang dami ko ng tanong about kids. Mamaya na, pipigilan ko na sarili Hindi ko. nakakakain. Oo. Magluto muna tayo bago Sige. kumain. Anong kakainin? Sige. Luto na po tayo. Okay, Game let's na. go. Nangyari sa akin, nung nagpalpitate at inatake ako ng WPW ko, bumagsak ang blood pressure ko, imbes na tumaas. Welcome back mga kapitbahay. Oras na para magluto. Magluluto na tayo mga kapitbahay! At syempre, nandito tayo sa pinakasikat na kusina ni Miss Nadia. Wow. Kusina ni Nadia. At Yes. syempre, yung spelling ng kusina. Kutsina. Paano po yung Kutsina. Kutsina. Ganun dapat. Kutsina ni Nadia. Nakikita po namin yan sa vlogs ninyo. Wow, thank you naman. Hi! This is Nadia Montenegro. Kasama din natin mga kapitbahay, ang bunsong anak ni Miss Nadia, ni si Sofia. Ganda-ganda ni Sofia, no? Kanina akala ko nakakontak siya. Pwede nga kayo magkapatid, oh. Uy, pwede. Sana mag-work tayo magkapatid. Si Sofia is how old? 18 po. 18 na. Very young pa. Wala nang baby. Para sa kalyos ni Nadia Montenegro, kailangan natin ng olive oil, chorizo de Bilbao, bawang, red and green bell peppers, tomato paste, beef tripe, beef broth, asin, paminta, asukal, tomato sauce, black and green olives, at paprika. Mas magiging espesyal din ito dahil sa green peas at garbanzos. Kaninong recipe yung kalyos po ninyo? Sa aking abuelita. Ah, sa lola niyo po. Sa nanay ng aking father. Because my father talagang Spanish descent talaga yon. Oh. He was born in Barcelona. Si Tanya yung panganay namin. Tanya was born in Madrid. So, hindi pwede na mawala ang kalyos sa aming So, Christmas. fluent din po ba kayo? Nakakaintindi, pero mami, daddy ko talagang first, talaga, is Hindi Spanish nagsasalita. talaga. Anong sample? Yung Como está usted? kamusta yun, di ba? Bueno, Kamusta? Como está usted? Bueno. Anyong! Ito, yan, nakakausap mo sa anyo. Paano po naman ang Yan. proseso? Ayan, mainit na. Siyempre, just a little, add muna tayo ng konting oil since mainit na siya. Ang una nating ilalagay ang Chorizo. Ay, mamantika yan. yan ang Kasi ating hindi siya pinaka-base. Kasi, yan ang pinaka-importanting lasa sa ating kalyos. Diba? May something sa lasa ng chorizo na nakaka-Christmas. Oo, yung pagka-smoky niya siguro, tsaka of course, importante yung paprika. Wala ka ng problema sa color kasi yung oil mo naging orange na agad. And then, you start putting na the garlic. Hindi mo kailangan i-brown ng garlic ha, kasi papait yan dahil lulutuin natin yan together with all the ingredients. Okay. Right? Mix. So, ano ang pinakamalasa sa lahat? Siyempre, ang bell pepper, di ba? Some people want the bell pepper crunchy. Ako, gusto ko rin siyang crunchy. Kaya ko lang siya inuuna kasi... Makuha yung ganong texture. Oo, tsaka tumatamis naman siya pagka naluluto. Ah, talaga? Tumatamis. Yung lasa din ng bell pepper lumalabas pag niluluto siya. Super talaga. A-add natin ngayon konti
ang ating tomato paste. Hindi pa Is it po means lahat. cooking? Hindi pa lahat kasi ang tomato paste will add color muna pagka nilagay na natin yung ating kalyos. Yan ngayon ang tutulong sa ating... Very skilled yung pag-mix niya. Pag-mekos-mekos ni Miss Sir Carlos. Yes. Kailangan talaga. Wow, pulang-pula! Sophia, anong paborito mong niluluto ni Mommy? Very basic kasi ako, pero favorite ko talaga sinigang pa rin. Sa'yo yun Ay, nasa ref. sa kanya yun nasa ref. Para sa'yo yun, oh. Sige na, huwag ka na maya, initin mo na. 3 days ko na pagkain yun. Talaga, hinalo natin yung pinagkuluan ng ating karne. Hayaan lang natin ma-soak ng konti, no? And then this is where we start adding na our seasoning. So, tansya-tansya lang, kasi meron pa tayong tomato paste. Favorite ko, pepper. Sophia, anong madalas niyong bonding ni Miss Nadia? Si Mommy kasi pag nandito sa bahay, ang bonding talaga namin, mag-uutos yan mag-order ng pagkain. Okay. Tapos manunood na kami sa kwarto niya hanggat sa makatulog na siya. Sinong nananalo sa pagpili? Si Mommy. Okay. Si Ako Ma. kasi puro rom-com lang ako. Puro gusto ko happy. Ayaw niya ng heavy. Ayoko ng heavy. Hindi ako nanonood ng heavy. Kanino kayo pinakakinilig sa mga rom-com? Ano? Tande. Sa atin dito? Opo. Ay, pinakahuli. Si Kat Den. Ay, hindi nagagawa na sa inyo yung So, ayan, hinalo ko na Okay. yung ating tomato Tomato sauce sauce. habang nagkwekwentuhan tayo. Yes, yes. Now, it's time to put this. olives pareho. Ang ganda Oh, na ng hindi kulay. mahal yan. And syempre, ito na ang ating... Paprika. Because paprika is the one that gives talaga the flavor. Eh ngayon, pakukuluan na natin siya. Nakikita nyo nang Maging kumakapal. thick. Medyo nahirapan na si Miss Nadia. Ayan. Bumibigat ng kada sagwan. Oh, ayan na. At bakit hindi ko pa nilalagay ang garbanzo sa tanpis? Kasi luto na yan. Alalagay na lang natin yan Sa sa last ending minute. na. Okay. Yan. Ang bilis pala ng kalyos. When you cook it properly, the right way, hindi ka na yung add ng tubig, tapos lalabnaw, tapos hindi mo na Tama, naman tama. matitiplahan. At least one try lang. Hintayin lang lumambot ang beef tripe. Ilagay na rin ang green peas at garbanzos bago ito hanguin. Sophia, I'm sure gustong malaman ng mga kapitbahay natin. Kasi napapanood nila yung mommy mo sa TV, they know how she works as an actress and everything. Pero paano naman siya as a mom? Si Mommy as a mother, kunyari lang niya na tough siya. Oh? Wow, soft. Pero hindi yan napapakali pag walang sumasagot, pag hindi kami nagre-reply sa mga message niya. Pero pinapakita ni Mommy na, saan ka galing? Nakaganyan lang. Pataf. Pataf siya, pataf. Totoo po? Oo! So basang-basa po kayo ng mga anak ninyo. Kasi ano na sila eh, 18 na eh. Yung bunso. 18, may 30 plus na. Yung parang, hindi na gumagana yung, hi! Wala na yung trinay ko eh. Hindi nag-work. Pero, kuha pa rin sa tingin. Wow, yan yun yung maganda. Sa tingin pa rin, nagkakaintindihan kami. Sino pinakatakot kay mommy sa inyo magkakapatid? Feeling ko si, Ate Yana. Bakit? Bakit yan? Ate Yana, parang kasi siyang, Nervyosa bata siyang pa din. tao. So, ito na. Tapos na tayo. Tapos na! Yes. Oh. Dahil love kita. Ano? Best kalyos. Hindi ko pa nakakausap lahat na parang gusto mo mag-I love you sa lahat, gusto mo tawagan lahat. Ang dami mo palang biglang isipin na gusto mo pang sabihin. At ganun pala yung feeling na yun, na hindi ka sure Kung makakalabas ka Yeah. doon. Nagkaroon po kayo ng alitan daw ni Miss Ana Belramano. Oh my God. Kamusta lang po ang kaso na yun? Nakakabitin ang kwentuhan kasama sina Miss Nadia at ang kanyang anak na si Sofia. Kaya isabay na natin yan sa Tikiman. Tara! Welcome back mga kapitbahay! Ito na, Tikiman time na at matitikman ko na with rice ang kalyos. Kain na po! Yeah, kailangan kayo muna unang tumikim. Cheers! Matitikman ko na ang kalyos ni Abuelita. Ngayon ko lang ito natikman. Bagong-bago ba? Okay ka lang, Kuya Dudut? May mga naaalala ka ba dyan? Sarap po. Okay lang yan! Sarap Mula ngayon, may silya ka na dito anytime. Sarap! Paano naman po nag-umpisa ang love story niyo ng
Can I call him Tito Yes, Boy? of Kasi course. nagtitita Oo naman. Nadia na Oo ako. Ni naman. Tito Boy. Wow, malalim yon. Kasi nung araw, nung 80s, usong-uso yung yung Santa Cruzan. Tapos na Santa Cruzan po kayo? Ang Caloocan, isa sa pinaka dinadayo talaga ng mga Pilipino nung araw pag Pasko dahil sa tindi ng Santa Cruzan nila. Dahil artista kami, Guest ka. lahat ng mga artista dati, ang mga Reyna Elena, Ay, ganyan-ganyan, wow, ang mga okay. Emperatriz. Okay. 3 years Racket pala yun. 3 years in a row, yan. Nakikita ko siya hanggang sa nagpapadala na ng mga bulaklak sa bahay. Pero na-realize nga niya, ang bata ko pa pala kasi malaking bulas ako. Hanggang nagtuloy-tuloy na yung panliligaw niya, hanggang sa, ayun na, iniwan ko na lahat. Saan po kayo na in love? Siguro yung sa sobrang kabaitan lang. Napaka-genuine niyang tao. Kasi nakilala ko siya, public servant na siya eh. Okay lang po bang matanong, gano'n na po ba katagal since you lost him? We lost him 7 years ago. Sobrang grateful ko na marami kami. Pero syempre, like, as a mother, Magnified din. 8 kaluluwa din yung kailangan mong pakisamahan, i-heal. 8 kaluluwa yung nag-broken. 8 sila na kanya-kanyang way of grieving. Siguro masasabi namin ngayon, after 7 years, we're still healing. Okay ba malaman anong pinaka-namimiss niyo sa kanya? Siguro sa amin, kami magkakapatid, namimiss namin kay Daddy is yung tawa talaga niya. Talaga? Sobrang jolly niya kasing tao. Miss Nadia, paano po ba kayo nag-start sa showbiz? Na-discover ako sa isang supermarket kasama ng nanay ko. And then eventually, I did around 17 commercials, TV commercials, bago ko na-discover as an actress. Si Mother Lily ng Regal Films, nagpunta sa mga schools at naghanap ng susunod na Regal Babies 2. Kaming dalawa ni Gretchen ang napili sa Regal na maging Regal Babies 2. Na-discover kayo sa supermarket with your mom. Pero balita ko, meron ding controversial story din sa supermarket with your mom. Oh, that was Ano one pong of the nangyari? scariest incidents na nag-grocery yung mami ko sa isang store. Tumitingin-tingin lang ang mami ko, ganyan, tapos bigla nga daw nawala yung wallet. Nung nasa counter sila na magbabayad na, wala na yung wallet. Tapos non-stop na yung notifications ng phone ng mami ko na lahat ng cards ongoing na ginagamit. Nakuha ko yung CCTV na talagang 7 tao pala yung kumumpul sa Nahuli po. Nahuli yung 2, pero malaking sindikato. Mapunta naman po tayo sa recent surgery ninyo. Oh, yes. Is it your first po na surgery? Hindi naman. Yes, first heart. This has been a disease that I've had since I was 17. Hindi siya actually yung WPW, hindi siya nakakamatay. Kaya never ko siya pinagawa. What happened po? Nangyari sa akin, nung nag-palpitate at inatake ako ng WPW ko, bumagsak ang blood pressure ko, imbes na tumaas. You look so healthy naman po Thank now. you, thank you. And- God is good. Yes. But I want to know, Sofia, kamusta yung growing up na may ganyang condition din sa heart si mom? Bawal mo siyang galitin. Siguro since hindi naman namin napapansin before yung mga condition ni mommy, parang recently na lang din siguro dahil din sa age and sa work niya nga na palagi siyang nasistress. Now, nung na-hospital si mommy, ako yung kasama niya doon. Sumama ka sa buong Oo, surgery. doon siya Yeah. natulog. Tsaka nung wini-will-in ako na 6 ng umaga, yung hindi ko pa nakakausap lahat, na parang gusto mo mag-I love you sa lahat, gusto mo tawagan lahat, ang dami mo pala biglang isipin na gusto mo pang sabihin. At ganun pala yung feeling na yun, na hindi ka sure kung makakalabas ka hindi ako sure. Arteries ko, di ba, imagine 4 na catheter sa right artery, and then 3 dito, and then sinunog yung aking aking valve. Gising ka, nararamdaman mo lahat. Parang naging scary. I realized being willed in na I cannot live without them. Kaya extra grateful tayo. Super Christmas grateful. will be very merry. Yes. Sofia, saan yung katabi mo? Si Kuya Dudut biglang nawala. Di ko alam. Nagpaalam ba sa'yo? Hindi, nabusog yan. Saan ka ba nagpunta, Kuya Dudut? Hindi, may kumakato kasi, delivery daw. Naku, sorry, walang nagbukas. Ikaw. Ay, akin po ata to. Ito na yung ating nagtatagong talong, mga kapitbahay. Alam niyo na ang rules nito, mga kapitbahay. Pag nasagot niyo to, mananalo kayo ng 5,000 pesos. At yung mga sagot niyo, ilagay niyo lang sa ating Facebook page,
na Lutong Bahay, Recipes of Success. Okay, ito na. Ang ating nagtatagong tanong ay, kaninong recipe ang kalyos na niluto ni Miss Nadia? Sinabi natin yan kanina. Actually, parang nabigay ko pa yung clue bago ko tikman eh. So, good luck! Sinabi nyo na may isang tao na nagsiwalat 17 years ago ng pagbubuntis nyo kay Sofia without your permission. I-reveal ang pangalan ng taong yon. Napatawad nyo na po ba si Mr. Baron Kaiser? Habang napapasarap ang kainan, lumalim na rin ang usapan kasama si Miss Nadia. Dito, natanong ko na rin ang pinakamatinding kontrobersyang hinarap nila. Okay, ituloy na natin ang kwentuhan, mga kapitbahay! Does Baron Geisler have a child with you? Yes. Tito Boy, everybody's feasting on something that I did 17 years ago. Paano niyo po sinabi kay Sofia yung news? Well, kasi from the very beginning naman, hindi namin sinabi sa kanya. Ang nakakaalam lahat nung si Boy tsaka yung mga kapatid niya. All the years, nakikita naman niya yung mga cousins niya doon, sa side na yun. Oh. So, we never cut ties naman. Okay. But, yun nga, yung naging request lang ng daddy boy nila is sana, pag nalaman niya, wala na siya sa mundong to. Dahil ayaw niya magbago yung tingin ni Sofia sa kanya. She knew inside, pero she confronted me when she was 16. I didn't find any reason naman to, na parang idut-dut pa yung, yung truth kung nakikita ko naman okay naman kami. She is in contact with her dad. I talk to my dad, but like, since I grew up nga with Daddy Boy, syempre, iba pa rin yung soft place niya sa heart ko. When I see comments na parang, bakit ganito yung apelido mo, ganito, ganyan. Ngayon ko lang sasagutin because like, I'm very proud sa apelido na meron ako ngayon. Doon ka lumaki. Yeah. Yun yung home And na yung love. I take pride. And kung hindi ko siya kailangan palitan, hindi ko papalitan yung apelido ko, guys. Hindi talaga. But, yung connection and relationship with your dad, what do you call him? Kung Daddy Boy ang tawag mo kay Daddy Boy. Is it okay to know? I haven't found the right term. The right, so yeah. you're still going through that when I now? talk to him, I just say po. Or like, okay. Yeah, ganun lang. Parang wala pa akong... So nag-start na ba kayo maging close? I mean, trying to respect, pero there's still boundaries. Because like, I've tried na din. Parang second chance na lang din to. From your side, mayroon ka namang want Yeah, to have naman a relationship with him. Yeah, syempre hindi ko rin ika-cut off yung ganong opportunity. Because like, baka may mahanap ako sa sarili ko na mas makabubuti pala sa akin. Baka mas mag-grow ako as a person if may nakita akong, uy, may similarities pala kami na yun. Grabe, 18. 18. Really amazing na ganyan ka. Kaya nga, it hurts. Like, sabi ko nga sa kanya, stop reading na mga comments. Kasi, napakasakit when, people are talking about your life na walang kaalam-alam sa pinagdadaanan nyo, kung ano. The right time will come naman. Kasi, hindi naman kayang ako lang mag-isa ang gumagawa ng paraan. Tama. Diba? Hindi rin naman pwedeng siya lang ang gumagawa ng paraan. Kita naman po na ang galing ng pagpapalaki niyo sa kanya. Thank you. Very full of love yung family niyo. And pagdating sa love, bubuksan niyo po ba ulit ang puso ninyo para sa bagong relationship? Tingin mo. Well, kung ako, pili ko. Patindi na ng patindi yung mga tanong. Sagarin natin? Bago pa ito hindi kitchen interrogate. Sige. Laro na po tayo ng kitchen interrogate. Oh, okay. It's gonna be a fun game. Paskong Pasko na! Ang daming regalo! Pang-exchange gifts namin to. Joke, hindi. Pang
Kitchen-terrogate yan. Pipili kayo ni Miss Nadia ng isang box dyan. Tapos meron akong mga tanong. Kapag sinagot nyo yung tanong ko, kailangan kami ni Kuya Dudut yung tumikim. Kapag ayaw nyo pong sagutin, ayan na. Pag ayaw nyo pong sagutin, ayan, kayo kakain yan. Okay. Pili na po kayo ng una. Ito. Oh, ikaw na mag-open. Dito ako kinakabahan eh. Kinshay! Sa unang tanong, nagkaroon po kayo ng alitan daw ni Miss Annabel Ramano. Ganito ang naging tagpo matapos ang preliminary investigation sa dalawang reklamong libel na isinampa ni Nadia Montenegro laban kay Annabel para sa umano'y mapanirang tweet at pahayag. Yung tinanong ni Fiscal tapos ang layo na nung sagot, tapos hanggang wala na. Ang pahayag naman ni Annabel. Kasi sinungaling siya dinay ka Fiscal, tapos parang dididiin niya ako. Sabi ko magsabi kang totoo, sarapan Fiscal, huwag ka magsinungaling. Kamusta lang po ang kaso na yon at magbigay ng mensahe kay Miss Annabel. 24 cases dismissed. Kami ay okay ni Tita Annabel. Umabot na ng 20 mahigit na kaso. Ako yung nagpaalam sa aking mga abogado at umalis ako ng Pilipinas dahil sabi ko malapit na ako mabuang. Kailangan ko ng space. Umuwi ako, kinausap ko mga abogado ko, sabi ko ayoko na. Tama na. Kung hindi ko mahal si Tita Annabel, hindi ako ganun masasaktan. Tama. Diba? So, ganun lang yun. No permanent friends, no permanent enemies. Oras na natin para matikman ng kinchay. May sagot na kita rito. Thank you po. Wala, chef yan eh. Dahil Sisiw yan Pasko. eh. Okay. Next box. Which one? Yun. Yung gitna, Kuya Dudut. Boiled saluyot? Saluyot. Number 2 question. Napatawad niyo na po ba si Mr. Baron Kaiser? Ako ba siya? Kayo. Ako? Oo naman. Oo. Oo naman, napatawad ko na siya. Ang tanong, napatawad na ba niya? Sarili niya. Joke lang. Mapagalitan na naman ako. Man! We're open to reconciliation and to forgiveness. That's amazing. And I think you played the part in that. Yeah. Good job. Now eat the saluyot. Hindi! Sige po! Gusto ko kasi healthy siya. Kaya mo yan, Kuya Dudut. Uy, masarap yan. Ayun! Dapat din natin sinagot eh. Masarap. Ano lasa? Sarap. Pero kulang talaga bagoong eh. May may parang slime. Saluyot Go. eh. Good yan. Yummy! Kaya naman. Okay. Third. Okay. Yeah! Sabi ko sa'yo eh. Malapot yan eh. Ano yun? Nagdadagdag tayo. Tubig. May aftertaste siya. May slime. Hindi ka ba? Ito. Okay. Pinagpalit mo sa takatanungan. Ay. Ang palaya. Okay, kahit bitter yan, okay lang. Number 3, sa isang interview nyo po, sinabi nyo na may isang tao na nagsiwalat 17 years ago ng pagbubuntis nyo kay Sofia without your permission. I-reveal ang pangalan ng taong yon today. Ito, mukhang sila kakain si Sofia. Kakain. Si ano yan? Si Christy Fermin. Tita Chris. Si Christy Fermin. Gusto ko lang i-clarify. Okay. Oo. Sinabi ni Tita Christy 18 years 18 ago, na. diba? Ang tanong, may na-violate si Christy Fermin sa contract niya bilang isang host. Kaya po siya natanggal sa trabaho. Hindi dahil sa nangyari sa amin. Sa lahat ng mga lumalabas sa social media, diba? Sinungaling ka dahil sinabi ni... Wala akong sinabi na sinungaling din ako dahil hindi ko para ikwento ang buhay ko sa TV dahil choice ko yun. Yes. At story ako yun. Right, So, dapat ako yung Mag-reveal, nagkikwento, hindi siya. Yes. There was a law broken, kaya po siya natanggal sa trabaho. Kainin niyo ang palaya. Kainin natin ang palaya. Galing po nun, ang galing na. Ay, Kuya Dudut! Cheers! Alam mo, hindi na at flashes to. Talagang umiinit na ako sa mga tanong niyo. Hindi na po kayong box. Ayun.
Nagsistay siya. Okay. Ano, masarap? Pwede, sana Kumuha po pahinga siya. naman muna Tinikman to. niya. Onion leeks. Onion leeks. Okay din yan. Ito talagang ang bango sa bibig nito. Oo. Sinabi niyo po, sa isang panayam sa inyo, maraming monsters sa new generation of artists. Ay, mahirap to. Magpangalan ng isang aktor or actress na para sa inyo ay monster. Tagalog. Halimaw. Monster. Kain na lang tayo, man. Ganyan ho ba ang nagtatanong niya? Kain ka na. Pinurotect siya ng galing nanay niya. Kain na lang tayo, ma. Ang sarap, ang tamis. Well, ayaw niyo pong ibulong na lang sa akin kung sino. Dami. Ay, masyadong madami. Kailangan listahan. Kailangan ng PDF file. Ito baka ibigay yung pangalan, mga kapitbahay. Ito na ang regular question natin. Ayan na. So, last na po to. Dalawa na lang ang choices na box. Yung mukha ni Sophie. This one. Pangit ba? Lakas nung ampalaya. Yung pa rin nalalasahan ko. Okra! Yan, isa pa yung slimy. Okay yan. Sa lahat po na nakatrabaho nyo sa industriya, magbigay kayo ng isang pangalan ng ayaw nyo nang makatrabaho ulit. At bakit? Bibiblip po natin yung name. Basta ikwento nyo po kung bakit. Ang hirap. Mahirap kasi madami po o mahirap Hindi, dahil wala akong maisip. Wala talaga, honestly. Kasi ako yung isang tipong tao na pag kumain na lang tayo. Oo, kakain kayo. Ang dami kong baka-explanation. Hello, kakain kami. Pinagpalit niyo sa okra ay. Wasabi! Oh, wow! Oh, sabi ko sa'yo, addict tayo dyan. Ang dami nga nila niyan sa ref eh. Hindi, yung okra na lang with wasabi. Ayun, ito talaga iyak na ako nito. Yun ang tuloy ng hot flashes. Okay. Oo nga. Hindi ko itatry yung wasabi, yung okra na lang. Ay, sagot ko si Mikey. Sige, Okay. Okra with wasabi. O, bigyan mo ko ng okra, Kuya Dudut. Yummy! Sarap, parang sa chimi. Wasabi, masarap. No, thanks. Okay, tapos na ang ating baka ano pang pakain sa akin. Thank you po, Miss Dada and Sophia, for playing this game. And kung gusto nyo matry ang recipe ng kalyos, balikan nyo lang po to. Kalyos ni Abuelita. Subukan nyo yan, mga kapitbahay. At picturean nyo ha, tapos itag nyo po ang lutong bahay, Recipes of Success. Huling tip, Kuya Dudut. Ano masasabi mo sa mga kapitbahay natin? Siyempre, pag magluluto kayo ng kalyos, mas maigi nang babagayan nyo siya ng mga quesadilla, paella, katulad ng sabi ni Miss Nadia, Lengwa. ng lengwa, Yan. at siyempre, kung wala namang iba, kanin na lang. Masarap din naman. Yun yung ginawa namin kanina eh. Basta itry nyo mga kapitbahay dahil mas masarap umuwi kapag may lutong bahay. See you! Sa lahat ng nakatrabaho ninyo, magbigay ng pangalan ng ayaw nyo nang makatrabaho ulit at bakit? Ayoko matrabaho ulit. Oh no, really? Bakit? Please, ayoko ng late, ayoko ng primadonna, kasi ayoko nasasayang ang oras ng maraming tao. Sumasagot ko pa isa. Dalawa yun eh. Anong hindi mawawala pag Pasko po? Ang pagmamahal. Ate, wait lang, may tanong ako. Yung apelido mo ba talaga? Doesn't talaga? Oy! Ano po lahi yun? Pitbull. Minsan Labrador. Depende. Minsan Ascal din. Depende sa'yo. I-rank nyo po ang pinakagusto sa top sa pinakaayaw nyong maging bestie sa totoong buhay. Ito po ang choices. Vice Ganda, Carmina Villaruel, at Pia Wurtzbach. 1, 2, 3.